Kaya wag niyo na pong linlangin ng taong bayan, lalo ng mga Pilipino. Kriminal po ang ginawa ni Marcos Jr. nang pinakidnap niya si Tatay Digong at pinadala sa dahig. Huwag niyong sabihin na ang solusyon sa kriminal na gawain ay ang utos din ng kriminal. Kaya wag niyo na pong linlangin ng taong bayan, lalo ng mga Pilipino. Kriminal po ang ginawa ni Marcos Jr. nang pinakidnap niya si Tatay Digong at pinadala sa dahig. Huwag niyong sabihin na ang solusyon sa kriminal na gawain ay ang utos din ng kriminal. Alam niyo mga kababayan, ngayon po nauunawaan ko na kung bakit pikon na po si Kaufman dito kay Harry Roque. Dahil sa mga pinagsasabi nito at mga ginagawa nito na talagang hindi po nakakatulong kay Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman akong pakialam. Wala po tayo dapat pakialam kung lalong nagpapalala yung mga ginagawa ni Harry Roque sa sitwasyon ni Duterte. Wala po tayong pakialam doon. Pero ngayon, naunawaan ko na po kung bakit nagagalit na si Kaufman at tila ba yung narrative po ni Kaufman ay hindi na po gusto ng mga Duterte si Harry Roque. Yung sinasabi nga po, nababasa ko sa social media, isinuka na daw po si Harry Roque ng mga Duterte at pinauuwi na dito sa Pilipinas. Meron akong nakitang interview si Attorney De Leon, yung abogado po ni Congressman De Lima, na sinasabi niya na dapat umuwi na si Harry Roque at humingi na ng tawad sa mga Pilipino dahil kahit siya, ayaw na po siya ng mga Duterte doon sa dahig, no? Kasi tingnan nyo, kung iisipin nyo, yung sinasabi niya dito na may krimen na ginawa si PBBM. If I'm not mistaken, criminal po yung sinasabi niya na pinopoint niya kay PBBM, ano? And sinasabi niya pinakidnap po si Duterte para madala dun sa ICC. Yan po ay nakikita ng ICC, nakikita po ng prosecution at nakikita po ng mga judge na hahatol or magdidesisyon sa kaso ni Duterte. Sinong matutuwa kung sinasabihan mo sila na kidnapper or inabduct si Duterte? Sino pong, sa tingin nyo, sinong hukom? Sinong korte ang matutuwa kung maririnig mo na pinaparatangan sila ng mga supporter ng akusado na sila yung nangidnap or kinidnap yung akusado? Hindi po ba mga kababayan? So siguro na-realize ni Kaufman yung mga pinagsasabi nito ni Harry Roque at mga pinagagawa nila dun sa dahig na sumasayaw-sayaw sila doon at kung ano-anong sinisigaw nila doon, hindi po nakakatulong kay Duterte. Kaya po napikon na si Kaufman. Kaya sa totoo lang, nakikita ko na tama yung narrative na inaayawan na po si Harry Roque ng mga Duterte mismo at pinauuwi na siya dahil hindi nakakatulong. Biruin mo, inakusahan mo na nagpakidnap or kinidnap, tapos sinasabi mo na may krimen or kriminal. And then pinapoint out mo, ginagamit mo, sinasabi mo yung pangalan ni President Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, yan po ay naririnig ng ICC. Nakikita po yan nila Kaufman, nakikita po yan ng prosecution team. Hindi po yan nakakatulong kay Duterte. Although again, sinasabi ko po sa inyo na wala tayong paki doon kahit po lumala yung sitwasyon at kahit matalo si Duterte sa mga kaso niya dahil sa mga pinagsasabi ng mga ito. Pero pinapoint out ko po sa inyo, ito siguro yung dahilan ni Kaufman kung bakit napipiko na siya kay Harry Roque. Kasi hindi na nga nakakatulong, nagbibitaw pa ng mga salita na maaaring ikalala ng sitwasyon. Imagine mga kababayan, bakit natin sinasabing hindi nakakatulong? Unang-una, no? Kung kinidnap, kasi yun po yung narrative ni Harry Roque at ng mga DDS, kung kinidnap po si Duterte, bakit kayo nakakadalaw? Meron bang kinidnap na nadadalaw? Hindi po ba mga kababayan? Bakit nakakapunta doon yung mga kamag-anak? Pangalawa, kung kinidnap, bakit may mga abogado? Kasi literal po na pinaniniwalaan ng mga DDS yung ganyang narrative nila Harry Roque na kinidnap po si Duterte, literal po nilang pinaniniwalaan. Tinetake nila ito as it is na talagang kinidnap po si Duterte. So, kung kinidnap, bakit kailangan mag-request ng interim release? Di ba pag kinidnap, magbabayad ng ransom? Pero bakit ang hinirequest ay interim release? Tsaka bakit nakakadalaw? No? So, yan po yung maling-maling ginagawa nila Harry Roque. And then binibintang nila kay PBBM yung sinasabi nilang kidnapping. No? Alam niyo, minsan napapaisip ako, bakit kaya imbes na asikasuhin ni Harry Roque yung mga problema niya, bakit mas sinuuna niyang asikasuhin o tulungan ng mga Duterte? Na-realize ko dahil kapag nanalo ulit ang mga Duterte nakabalik sa kapangyarihan, in my opinion, may opinion lang naman, burado na po lahat ng mga problema ni Harry Roque. Yan po yung aking pananaw na kaya hindi niya inaatupag or iniintindi ang sarili niyang problema, ang kanyang mga kinakaharap na kaso,
at mas pinipili niya na ipagtanggol, ipaglaban at tulungan ng mga Duterte dahil once na makabalik po sa posisyon ang mga Duterte sa kapangyarihan, sa tingin ko burado na ang mga problema ni Roque. Kaya po mas pinipili niyang tumulong sa mga Duterte. Kaso, yung narrative nga po ni Kaufman, yung sinasabi ni Kaufman, hindi kayo nakakatulong. Natila sinasabi na kahit si Duterte ayaw ka na sa dahig, pinauuwi ka na. Na parang huwag kayong makialam. Yun naman talaga yung sinabi ni Duterte dati, huwag kayong makialam sa legal aspects, no? Kaso, matitigas ang ulo ng mga DDS matitigas ang ulo nito nila Harry Roque. Yung pangiinsulto niya sa presidente ng Pilipinas, yung pagmamalay niyo sa ICC, yung paulit-ulit niya sinasabi na kinidnap si Duterte, lahat yan nakakalala sa sitwasyon ni Duterte. Hindi kayo nakakatulong sa totoo lang. Pero wala kaming pake, gawin niyo kung ano gusto niyo gawin. Kung ano mang mangyari at ikatalo ni Duterte yan, wala naman kaming pake dyan Kayo naman yung masasaktan dyan Pabor pa yan sa mga biktima, mga sinasabing biktima ng EGK, ng mga inosenteng nadamay. Hindi po ba mga kababayan? Sa totoo lang, nung nakita ko yung rant video ni Larry Gadon na sinasabi niya, bakit siya na-disbar, nagmura lang naman siya, di ba? May point siya May point siya. Bakit nga naman si BP Sara, ang daming sinabing hindi maganda, may pagbabanta, tapos nanuntok pa ng sheriff, ang dami niyang mga bagay na ginawa na ground for disbarment, pero bakit hindi siya nadidisbar? And eto, si Harry Roque, sa tingin ko, in my opinion, dapat na rin itong sampahan. If I'm not mistaken, may mga nakasampa ng kaso laban sa kanya para madisbar siya, no? Pero sa ginagawa niya ito, na nagtatanim sa utak ng mga supporter nila sa mga Pilipino, sa publiko na sinasabing kinidnap si Duterte, and then inililink, no, pinopoint kay PBBM, yan po isang kasinungalingan. At sa tingin ko, hindi man ako eksperto, pero sa tingin ko, yan po ay ground for disbarment. Kasi nagkakalat ka ng kasinungalingan bilang isa kang lawyer. Hindi ba, mga kababayan? And nilalabanan mo yung korte, yung ICC. So, tingnan sana yan ng mga eksperto, yung pagkakalat ng ganyang narrative na maling-mali, kasinungalingan na sasabihin, kinidnap, at nililink at sinisisi si PBBM. I think that's a ground for disbarment kasi yan ay kasinungalingan na pilit mong itinatanim sa utak ng mga Pilipino. Pero fortunately, mas maraming Pilipino ang hindi naniniwala dyan. Sila lang yan Pero mali pa din mga kababayan. No? Nagkakalat ka nagtatanim ka ng kasinungalingan sa utak ng mga Pilipino. Abogado ka pa naman. Sa tingin ko dapat sampahan niya ng disbarment case mga kababayan. Kasi mali And yun na nga po, no? Obviously, Harry Roque, in my opinion, sa mga narinig ko kay Kaufman, mga nabasa ko sa balita, tila inaayawan ka na nga yung term nga po ni attorney, no? Nakalimutan ko lang yung first name niya, sa Attorney De Leon yata yun. If I'm not mistaken, pwede nyo naman pong mapanood yun. If I'm not mistaken sa interview sa kanya ni Christian S. Guerra, na yung term is sinusuka ka na ng mga Duterte. Kasi Harry Roque, from the start, hindi ka naman naging totoo sa sarili mo Hindi ka naging tapat sa pinaniniwalaan mo. Tinanggalan mo ng respeto yung sarili mo. Ikaw mismo ang hindi rumirespeto sa sarili mo. Noong 2016, bago ang 2016 election, narinig ka namin, may video ka, na hinihikayat mo yung taong bayan na huwag bumoto kay Duterte. Ang dami mong sinabi noon about Duterte na negative. Sinasabi mo, huwag iboto si Duterte. Pero, nag-iba ka. Binali mo or dinisrespect mo, binastos mo yung sarili mong paniniwala, pinanindigan mo, kumampi ka kay Duterte. Ikaw nga yung unang-unang tuwan-tuwa noon nang naging parte ng ICC ang Pilipinas. Tapos nung naging kasama ka na sa kampo ng mga Duterte, biglang ikaw na yung galit sa ICC, na umalis na tayo sa ICC, walang jurisdiction ng ICC, blah blah blah. So, ikaw inconsistent ka sa prinsipyo mo, sa pinaniniwalaan mo, sa pananaw mo. Nasira ang credibility mo. At sino may kasalanan? Ikaw yun. Kung sino mang may kasalanan kung bakit yung mga tao wala ng tiwala sa integridad at kredibilidad mo, ikaw yun. At kung sino mang may kasalanan, Harry Roque, sa mga pinagdadaanan mo ngayon, ikaw din yun. Kita mo, tila inaayawan ka na, in my opinion, yun yung pagkakaunawa ko, inaayawan ka na ng taong
kinakampihan mo at sinusuportahan mo. Because I think from the very beginning, kilala ka na nila eh. Alam nila kung ano talaga yung stand mo. 2016 or 2015 yata yung video na yon na sinasabi mo wag iboto si Duterte. Tapos bigla kang kumampi sa kanila. Kaya hindi ka nila pinagkakatiwalaan, in my opinion. Wala silang tiwala sa'yo. Tapos ngayon, dahil gipit na gipit ka, dahil meron kang mga kasong kinakaharap, meron kang dapat din na harapin at panugutan sa batas ng Pilipinas, ang pinupuntirya mo ay si President Bongbong Marcos Jr. Kung ano-anong inaakusa mo sa kanya. At yung ginagawa mong yan, dahil in my opinion, miserable ka na, lalo nagpapalala sa sitwasyon mo at sa sitwasyon ni Duterte na sinusuportahan mo. Lalo kayong hindi magtatagumpay. So good luck na lang sa'yo. Mga kababayan, sana malinaw sa inyo kung ano pinagagagawa ng taong ito, ng kampo nila. Maling mali mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Salamat po sa panonood.